Oras, alas 4 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalad. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso. Ngayon po'y Sabado, April 18, 2026. Tara na't markahan ang mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin Pangulong Bongbong Marcos. Ikinagalak ang pagkakaresto kay dating Congressman Saldico sa Czech Republic. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isang pugante siko na matagal nang pinaganap. Kanselado ang passport at may warrant of arrest. Sa ayon dapat niya na antabayanan kung handang magsabi ng katotohanan ng dating kongresista. Dapat umanong ibunyag ni Ko kung sino-sino ang kanyang mga nakasama sa paglustay sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng ilang questionableng flood control projects. Markado! Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, umaasang sisiwalat lahat ni dating Congressman Saldico ang mga nalalaman kaugnay ng flood control project anomalies. Yan ay sa oras na mauwi ito sa Pilipinas matapos maaresto sa Prague, Czech Republic. Ayon kay Garbin, marami pang hindi nasasabi si Ko na posibleng magbigay dinaw sa kontrobersya. Sa takdang panahon at kung bibigyang due process sa ilalim ng mga batas, naniniwala si Garbin na masisiwalat ni Ko ang lahat. Markado! Malacanang, iginit na handa si Pangulong Bongbong Marcos na marinig ang mga sasabihin ni dating Congressman Saldico. Kaugnayan sa nabistong mga anomalya sa flood control projects ng gobyerno na lumustay sa bilyong-bilyong pisong pera ng taong bayan. Palala pa ng Malacanang, si Pangulong Marcos ang mismong nagpaimbestiga sa anomalya at nangakong pananagutin ang lahat ng dapat managot. Sa nakipag-ugnayan na sa Czech Republic ang pamahalaan para maproseso ang pag-uwi sa bansa kay Ko upang harapin ang kanyang mga kaso. Markado! Dapat mapauwi na sa bansa para mabigyang linaw yung mga dapat bigyang linaw sa issue po ng flood control project at marami pang mga katanungan ang hindi po nasasagot. Dating Congressman Saldico idediretso sa Kamkrame sa oras na maiuwi ito sa Pilipinas mula sa Czech Republic. Ayon kay Daily Secretary John Vic Remulla, sa opisina ng PNP sa ADG maring gawin ang booking procedure ni Ko gaya ng pagkuha ng mugshot at fingerprints. Habang sa PNP General Hospital naman, posibleng gawin ang medical at physical examination ni Ko. Marinaan niya na matili muna si Ko sa detention facility ng PNP sa ADG hanggat hindi pa naglalabas ng desisyon ang Sandigan Bayan kung saan ipipiit ang dating mambabatas. Markado! Philippine National Police o PNP handa na sa posibleng pagkustudiya kay dating Congressman Saldico. Ayon kay PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan sila sa concerned government agencies partikular sa DFA para sa proseso ng pagbabalik sa bansa sa dating mambabatas. Sisiguraduhin naman niya ng PNP na susundin ang batas at due process sa inaasang pagdating sa bansa ni Ko. Sinabi ni Nartates ng DFA ang in charge sa pagbibigay ng mga update tungkol sa repatriation efforts kay Ko. Markado! Senate Blue Ribbon Committee plano ring imbitahan si dating Congressman Saldico sa oras na maiuwi ito sa Pilipinas. Ayon kay Committee Chairman, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, mabuting sama-samang matanong ang mga testigo kaugnay sa mga manumalyang flood control project. Sa tingin naman ni Bicol Saro Party List Representative Tere Redon, hindi na kailangan buhayin ng sinuspende nilang pagdinig sa Kamara tungkol sa mga kickback sa mga manumalya at ghost flood control project. Mas mainam niya na paibayan na lamang ito sa Ombudsman para maiwasan ang conflict of interest. Markado! Clergy naman for good governance na buhayan ng loob sa pagkakaresto kay dating Congressman Saldico sa Prague, Czech Republic. Aminado si Father Robert Reyes, convener ng Clergy for Good Governance, na dismayado sila dahil mistulang natabunan na ang issue sa anomalya sa mga flood control project. Ngayong naaresto na si Ko, umaasa silang hudyat na ito para mahuli at mapanagot ang iba pang sangkot sa anomalya, partikular ang mga tinuturing na big fish. Kaugnay ng pagkakaresto kay Ko, hinimok ni Father Reyes ang mga otoridad na tiyakin ang seguridad ng dating mambabatas sa pagbalik ng Pilipinas. Markado! Mga senador tutol naman sa partial committee report ng inimbestigahang anomalya sa flood control projects. Maaari pa rin pumirma.
Yan ang iginit ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson matapos sabihin umano ng minorya na hindi sila pipirma sa partial report. Palawanag ni Lacson, kailangan pa rin naman pumirma ng mga hindi sumasang-ayon sa report at ilabas ang kanilang pagkontra sa plenaryo ng Senado. Hinala ni Lacson, tumatangging lumagda ang mga nasa minorya dahil umiwas silang lumabas at malaman ng taong bayan ang nilalaman ng partial findings ng komite. Markado! Balita naman sa labas ng bansa, Strait of Hormuz, bukas na. Ayan, so tignan natin yung magiging sitwasyon ngayon sa kalakaran ng produktong petrolyo. Ano mangyayari dyan? Yan ba magkakaroon ng immediate impact dito sa dahil dito sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ito pong pagbubukas ng Strait of Hormuz ay dineklara ng Iran at Amerika kasunod ng pagtatakda ng 10 araw na ceasefire o tigil putukan ng Israel at Lebanon. Ayon sa Foreign Ministry ng Iran, manatiling bukas ang Strait of Hormuz sa loob ng ceasefire period. Pero dapat umanong sumunod sa tinatawag na coordinated route na itinakda ng Ports and Maritime Organization ng Iran. Markado! Sa kaugnay na balita, US President Donald Trump ikinaganak ang desisyon ng Iran na buksan ang Strait of Hormuz. Dahil dito nagpahiwatig si Trump ng posibilidad ng mas malawak na negosasyon, bagaman iginit niya na manatili pa rin ang blockade ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. Bago nito sinabi ni Trump na posibleng mag-usap ang Amerika at Iran ngayong weekend. Maaari naman siyang magtungo sa Pakistan kung doon magpipirmahan ng kasunduan para tapusin na ang digmaan sa Iran. Markado! Department of Foreign Affairs o DMW pinag-aaralan naman na ang posibleng pagdaragdag ng tulong pinansyal sa mga OFW na narepatriate mula Middle East. Kasunod ito ng mga ulat ng ilang OFW ang naliliitan sa nasa 20,000 pesos na cash assistance ng pamahalaan. Pero ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hindi lang naman financial assistance ang pinagtutuunan ng pamahalaan kundi ang posibleng livelihood program at iba pang bahagi ng kanilang reintegration program. Paglilinaw pa ng kalihim, hindi lamang iisang bansa ang pinag-uusapan sa sigalot sa gitnang silangan, kaya pinag-aaralan nilang mabuti ang paggamit ng pondo. Markado! Ulat naman na may mga Pilipinong pinagpresenta muna ng negatibong resulta ng HIV bago pasakayin ng eroplano patungong Oman, kinukumpirma pa. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, handa silang tulungan ang mga OFW sakaling totoo ang ulat. Una nang napaulat ng ground staff umano ng airline company ang nagsabi ng bagong polisiya. Noon ang sinabi ng Philippine Embassy sa Muscat na hindi pa sila nakatatanggap ng official confirmation mula sa Omani authorities kaugnay nito. Markado! DFA hiniling natanggalin ang paghingi ng negatibong HIV medical certificate sa mga Pilipino na biyahe ng Oman. Ito ang nakasad sa sinumiting strong representation ng DFA sa Embahada ng Oman sa Pilipinas. Sa pahayag naman ng Embahada ng Oman, ang nasabing polisiya ay kasalukuyang nire-review pa ng kanilang pamahalaan at may nakatakdang pulong sa susunod na linggo upang talakayin ang usapin. Inaasahan naman ng DFA ang positibong resulta batay sa mabuti at matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Oman. Markado! Pinakamainit na heat index o damang init kahapon na itala naman sa Butuan City, Agusan del Norte. Umabot ang damang init sa Butuan kahapon sa 41 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasang aabot ang pinakamataas na heat index sa 42 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular sa Pasay City. Grabe ang init po nitong mga nakalipas po na araw. Mararanasan din ang mataas na damang init sa Cotabato City at Cavite. Markado! BJMP nakalerto naman kaugnay ng posibleng pagkalat ng mga sakit sa mga piitan ngayong tag-init. Ayon kay Police Jail Superintendent Jerex Bustinera, spokesperson ng BJMP, maagap nilang inaaksyonan ang mga kumakalat na sakit. Mahirap kasi kapag sa mga bilangguan natin, dikit-dikit. Tsaka talagang congested, talagang punuan. Kaya mahirap kapag panahon ng tag-init dahil pagkaganyan po, isa lang magkasakit dyan. Pwede pong magkahawa-hawa yan . Kabilangan niya sa kanilang binabantayan ay ang galis, pigsa at hypertension. May nakahanda rin naman sila mga gamot para sa mga may sakit na ito. Nililinis po yung mga kulungan, ginagawang mas maluwag at naglalagay ng mga electric fan o exhaust fan. Markado! Sa ibang mga balita, Ramil Madriaga kumasa sa napaulat na hamon sa kanya na suntukan ni Davao City Mayor Baste Duterte.
Parang narinig ko na to yung mga ganyang klaseng hamon pagkatapos wala namang nangyayari sa dulo eh. 'Di ba dati may ano na rin yan, may hinamon na ng suntukan niya. Sa pahayag ni Madriaga na pinadala ng kanyang abogado na si Atty. Raymond Palad, sinabi nito na isang karangalan para sa kanya na hamunin ng anak ng dating Pangulo sa isang suntukan. Pero siya umano ay 50 years old na at person deprived of liberty, kaya dapat ang hamunin na lamang ng alkalde ay mga taong kanyang kaedad at kasing lakas. Punto nga naman. Kailanman kung makarating anya si Mayor Duterte sa Cambagong Diwas, Taguig City kung saan siya nakapiit, pagbibigyan niya ang hamon nito na suntukan. Markado! Malacanang pinunan naman ng utos ng Commission on Audit na isoli ng Office of the Vice President ang nagastos na 73 million pesos mula sa confidential funds. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patuloy lamang ito na hindi naging transparent ang OVP at hindi maayos ang pinagagamit ng nasabing pondo o pinagamitan ng nasabing pondo. Pinuri ni Castro ang maagap na pagtugon ng mga ahensya gaya ng COA at Anti-Money Laundering Council para maimbestigahan at madesisyonan ng petisyon. Git pa ng opisyal, dapat sundin ni VP Sara at ang kanyang mga tauhan ang utos ng COA na ibalik ang pera na bahagi ng koneksyong confidential funds. Markado! Samantala, DOJ Secretary Teodoro Herbosa dinalaw ang mga residente sa Obando, Bulacan na apektado ng matinding usok mula sa nasusunog na Navotas landfill. Sa pagdalaw ni Herbosa na mahagi siya ng health kits sa mga residente gaya ng face mask, vitamins, gamot para sa ubo at hika, hygiene kits at libreng konsultasyon. Nagsagawa rin ang grupo ng kalihim ng mental health assessment at blood extraction. Ipadadalaan niya ito sa mga toxicology centers para masiguro na walang kemikal na nahalo sa dugo ng mga residente. Markado! Samantala, eGov.ph Super App fully operational na makaraang magkaroon ng aberya. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, wala nang dapat ipag-alala ang publiko. Wala namang kinalaman sa security ang sanhi ng problema kundi dahil sa dami ng sabay-sabay na transaksyon sa platform. Paglilinaw pa ni DICT Undersecretary David Almeral Jr., walang nangyaring hacking o data breach at sa katunayan, natiling ligtas ang platform. Pag ano talaga sabay-sabay yung mga gumagamit, kahit anong app yan talagang naglalag o pahirapan minsan sa pag-access. Markado! Dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. at dalawang iba pa pinayagang makapagpiyansa ng korte sa Maynila. Para yan sa kasong pagpatay sa isang Pasito Lebron noong 2019 na sinambalaban kay Teves, Richard Cuadra at Ronaldo Pinili. Apiyansang 500,000 piso ang ipinataw kay Teves habang tig 200 at 50,000 piso naman kina Cuadra at Pinili. Pero paglilinaw ng abogado ni Teves na si Atty. Ferdinand Topacio, hindi pa makalalaya si Teves dahil sa isa pang kasong kinakaharap nito sa korte. Markado! At bilang ng mga sasakyan na bumabagtas sa EDSA, bumaba mula March 9 hanggang April 6. Ayon kay June Pesinio Jr., Director ng Traffic Engineering Center ng MMDA, karamihan sa bilang na bumaba ay mga private vehicle. Tumas naman ang bilang ng mga motorsiklo sa EDSA sa 203,301 units mula 194,974 units o pagtaas na 4.27%. Bumilis din ang speed o takbo ng mga sasakyan sa EDSA sa 26.41 km per hour mula sa 19.6 km per hour. Kasi naman, mahal ngayon ang diesel at gas. Kaya marami, hindi mo na nagdadala ng kanilang mga sasakyan at sa halip, may iba, pampublikong transportasyon, nag-LRT, nag-MRT, nagbabus. O kaya naman, yung iba na may motorsiklo yung ginagamit. At talagang napapansin mo yan, lalo kapag biyernes, di ba? Kapag biyernes, meron po tayong 4-day work week. So iba na yung sitwasyon talagang nakikita natin, ramdam na ramdam. Ito pong epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Markado! Mga kapuso, yan pang unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay daan lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras natin, 14 na minuto makalipas ang 4:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZWB. Markado! DZWB Super Radio #1
Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Mga kabarangay, handa na ba kayo ulit sa super saya at super big time na Sabado? Tara na't makisaya sa GMA Radio Super Barangaya sa darating na April 18, Sabado, alas 6 ng gabi. Dadayo na ulit ang Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa Bliss 3 Open Park, Barangay May Bunga, Pasig City. Para sa super unforgettable na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paboritong Barangay LS DJs na sina Papa Ace at Miss Malaya. Kasama rin ang ating Super Radio Anchors na sina Rowena Salvacion at Weng de la Peña. Siyempre, di mawawala ang ating Super Card Game, Dance Fitness at Singing Lodi. Kasama ang inyong mga paboritong GMA Sparkle Artists na sina Kim Perez at Riel Lomadilla. Di lang yan, may chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA Afford a Box at brand new Android phone. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa Sabado, April 18, alas 6 ng gabi para sa Super Barangayan kasama ang Big Time Cheese. Big Time Cheese, sulit sagad sa sarap. Kita-kits mga kapuso. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Big Time Cheese. Sangguniang barangay ng Barangay May Bunga, Pasig City. Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Forever. Pakinggan ngayong Lunes sa Suma sa Puso. Pero ano't ano pa man, palaging sa ikabubuti ng pamilya namin ang iniisip namin. Kaya nak, wag na wag mong susukuan ang pamilya nyo ha. Palagi mo silang uunahin. Sa kahit na anong sitwasyon, palagi mo silang piliin. Suma sa puso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising na buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. DZBB Super Radio Number 1. Kayo'y nakikinig sa Markado. Nagbabalik po ang programang Markado dito sa Super Radio DZBB. Mga kapuso, huwag kalimutang i-follow ang aming social media accounts. Hanapin lamang Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Search lamang Super Radio DZBB at mag-subscribe. Salamat mga kapuso. At syempre, abayo, pagbati sa mga kapuso po nating mga maaagang gumising. Ayan, good morning ka na, Cecil Niviro. Kay Ate Anthony Napango, Nelson Malinaw, ayan, kapi-kapi na ha. Kay Gloria Telespro, Ricardo Ocampo, ayan, yung mga kapuso natin dyan sa Pandibulacan, nakikinig sa atin. Kay Joy Ann Montilla, ayan, at kananay Dorit, Nanay Grace de la Cruz, kay Tita Cora Santo Tomas, at sa mga OFW, no, na nanonood sa ating FB Live, mga motoristang laman ng kalsada, ha? Ingat-ingat po tayo, saan man tayo papunta.
Markado. Balik po tayo sa balitaan. Utak o mastermind ng tinatawag na paihi na nasa bat sa Rizal, inaalam na ng PNP Highway Patrol Group. Yan ang sinabi ni Police Lieutenant Nadim Malang, tagapagsalita ng PNP HPG, matapos marang isang truck na gumagawa ng paihi sa bayan ng San Mateo. Abot sa 15,000 litro ng langis na walang dokumento ang nadiskubring karga ng nasabing truck. Inaresto ang driver at pahinante ng nasabing truck na maharap sa kaukulang reklamo. At ang kwento dyan mga kapuso, mabuti na lamang maigting ang operasyon ng HPG dun sa mga sasakyan no, na may problema. Halimbawa na lamang, ito alam ko yung sasakyan yan, palyado yung ilaw sa harapan. So nung nakita nila, pinara, hinanapan ng dokumento, tapos nakita nila may tagas yung sasakyan. Pagkatapos, nagpatulong sila. No, saan ba nanggaling no yung mga undocumented diesel na karga nito at dinala doon sila sa isang compound na nagsisilbing drop off at pick up point ng mga iba pang mga sasakyan na posibleng sinasalina ng mga undocumented diesel. So doon po yung nadiskubre na doon po ginagawa yung posibleng paihi. Ngayon, hindi alam hindi pa alam kung nasaan yung may-ari at yung pa yung inaalam no ng PNP HPG. Markado. Philippine Coast Guard nag-iimbestiga na rin sa pagkakaaresto sa 6 nilang personnel sa smuggling ng sigarilyo sa Naawan, Misamis Oriental. Paniniyak ni PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab, suportado nila ang mga ginagawang investigasyon ng PNP ukol dito. Hindi rin niya kinukonsin ng liderato ng HPG ang anumang uri ng ilegal na aktibidad sa kanilang hanay. Git pa ni Kayabyab, ipatutupad ang mga nararapat na kaparasan sa sinumang personnel na lumabag sa batas. Markado. Sanhi naman ang pagsabog sa isang bahay sa Dasmariñas City, Cavite na kinasabi ng 2 tao hindi pa rin tukoy ng mga otoridad. Ayon kay Senior Fire Officer 1 Efraim Laures, pinuno ng Intelligence and Investigation Unit ng Dasmariñas City BFP. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Nadamay sa pagsabog ang 5 bahay at mga nakaparadang sasakyan sa labas nito. Samantala, tinanggi naman ng may-ari ng bahay na nagre-refill sila ng LPG sa lugar. Markado. Bangkay ng lalaki na diskubre naman sa Rodriguez, Rizal. Bago ito nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa concerned citizen ng mga pulis, kaugnay ng nangyaring pamamaril sa bahagi ng barangay San Jose. Agad rumesponde ang mga otoridad sa lugar at doon nadatna ng hindi pa kilalang biktima na nakahandusay sa kalsada. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Markado. Hinihinalang tulak ng ilegal na droga at 2 kasabwat huli sa ikinasang buy-bus operation sa Makati City. Hindi na nakapalag ang mga suspect ng mabentahan ng droga ang isang pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha mula sa mga suspect ang mahigit 50 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit 360,000 pesos at buy-bus money. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isinampa laban sa mga suspect. Markado. At ito, maraming nag-aabang nitong balita na ito Panibagong rollback sa presyo naman ng mga produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Ayon sa ilang taga-industriya ng langis, halos 20 piso kada litro ang maring ibaba sa presyo ng diesel. Po, salamat. Sana magtuloy-tuloy yan lalo't bukas na ang Strait of Hormuz. Hanggang 3 pesos kada litro naman ang maring tapya sa presyo ng gasolina. Kung sakali ito na ang ikalawang rollback sa presyo ng petrolyo mula ng sumiklab ang gera sa gitnang silangan. Mahirap maibalik yung presyo dun sa dati na nakasanayan. Pero at least sa kabila ng pagtaas na sunod-sunod, meron naman tayong nakikitang liwanag. Sana magdire-diretso po yan. At antabayanan po natin yung epekto talaga ng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Dahil nakakaawa rin po mga kababayan po natin, lalo po yung mga jeepney driver. Naku, pag nakapanayam nyo po, pag nakausap nyo. Marami sa kanila, tumigil na po sa pamamasada at hindi na alam yung gagawin. Naghahanap po ng ibang trabaho. Diba? Para lamang may pantustos sa pangangailangan ng pamilya. Markado. At 3 piso kada kilo ng LPG ipinatupad kahapon ng umaga. Katumbas po ito ng 33 pesos na rollback sa presyo ng kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon kay LPG Marketers Association founder Arnel T, ang rollback ay epekto ng pagbaba ng shipping at transport cost. Posible pa muna itong masundan sa susunod na linggo depende sa presyo ng krudo. Markado. Sa oras na 24 na minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. Magsasaka, sugatan sa pamamaril sa General Trias, Cavite. Alamin natin ang buong detalye sa ulat na yan ni Olan Bola. Olan!
Resulta ng isang 69 anyos na magsasaka dahil sa pamamaril sa General Trias, Cavite. Kinilala ang biktima sa Alexander na ginagamot ngayon sa ospital dahil sa tinamong tama ng bala sa katawan. Ayon sa pulisya, nakita ang biktima na duguan at humingi ng tulong sa gate ng isang subdivision sa Sitio Terona, Barangay Santiago. Bago umano ang naturang insidente, narinig ng mga residente sa lugar ang ilang putok ng baril mula sa banana farm ng biktima. Dumating umano ang mga kaanak ng biktima sa lugar at agad na isinugod sa pagamutan ang biktima. Nagsasagawa ng investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente. Ako si Olan Bolo ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado, Dapat Totoo. Salamat sa ulat na yan, Olan Bola. At usapin ano pa rin na may kinalaman po sa langis. Pamahalaan gumagawa ng hakbang upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain sa gitna ng epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bagaman aminado siyang walang magagawa ang gobyerno sa usapin ng presyuhan ng petrolyo. Ay sa Pangulo, ipinatupad ng pamahalaan ang pagsuspende sa excise tax sa LPG at kerosene para hindi dumagdag sa pasanin ng mga Pilipino. Gayun din ang pagbili ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan ng sobrang ani ng mga magsasaka para may pamahagi sa nangangailangang komunidad at iba pa. Pero ang gusto kasi ng marami ay yung suspension ng tax dito po sa diesel at gasolina. Yun ang yun ang mararamdaman talaga at magiging malaking epekto. Yun nga lang, sinasabi, malaki yung mawawala sa kikitain ng pamahalaan. Kaya doon nagkaroon ng agam-agam at tinitimbang maigi. Samantala, DTI nagpakalat naman ng mga personnel na magbabantay at titiyak sa supply at presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ang kinumpirma ng DTI kasunod ng kanilang anunsyo na walang dapat pagtaas sa presyo ng mga pangunahing pangangailangan hanggang May 10. Kabilang po dito dilatang sardinas, processed milk, tinapay, kape, instant noodles, bottled water, laundry soap, kandila, asin, canned meat, condiments at toilet soap. Una rin sinabi ng DTI na walang inaasang kakulangan ng supply ng mga bilihin sa susunod na mga linggo at walang dahilan para sa panic buying sa gitna ng krisis sa Middle East. Markado. Mahirap yung panic na lang kasi wala kang pambili kaya walang buying na magaganap. Oo, marami nga nagsasabi kahit kakasahod lang, ilang araw pa lang, pecha de peligro na. At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag bibitiw. Huwag mawawala ang tabayanan po susunod na programa. Umaga na balita na kasama si Fernan Guapo Gulapa. Mga kapuso, dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Oras natin, 28 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Markado.